ClimaQuest forecasting wind shifts, charting climate features. So yun nga no, eto na naman tayo sa ating YouTube channel no. Panibagong video na naman ang gagawin natin about sa poster making at marami nang kasing nagre-request na ito no. About Science Month pa rin to guys. Sa mga previous video natin marami na tayong ginawang about sa sa science poster making no, kasi Science Month nga. At actually hindi pa siya tapos ngayon no, kasi marami pang pa-contest no. So syempre ihahabol natin tong entry natin no. So ayan, eto nga yan kasi marami nagtatanong kung paano ba gawin to no. So ayun, ito yung idea ko sa forecasting wind shifts na to no. Bali ito yung pag-predict ng weather no. Yung kung paano ba nalalaman yung mga pumapasok na na climate o na klima no, o kaya yung mga weather, or kung paano ba nalalaman o napipredict yung mga pumapasok na bad weather no, o yung masasamang klima o kaya yung masasamang panahon na pumapasok sa ating bansa no. So dito i-explain natin no kung ano yung mga process no, kung paano na i-predict at saka yung mga dapat gawin o paghandaan no kapag once na yun nga may paparating o papasok na masamang panahon dito sa ating bansa. So ayan, makikita natin sa poster natin no. Nag-start na tayo kagad sa layout no. Yung mga nagtatanong kung ano yung gamit nating pen, yun, sinasabi ko na lang din sa sa videos natin no, sa comment section na lang yun. Bali, ayan, wala pa tayo sa shop niyan pero soon maglalagay na tayo niyan yung marker na ginagamit natin no. Bali, hindi na yung pentel yung gamit natin kasi medyo makapal. Tsaka ito kasing poster na to ay masyadong detailed no. Kailangan ng maliliit na detail. So, ayan, gumamit tayo ng ibang marker no. Tapos yan, sa poster na to medyo punong-puno to no. Kung hirap kayong gumagawa ng maliit malamang sa malamang pwede nyo i-apply to sa mga malalaking papel no, malalaking board, illustration board, lalo na hindi mo control yung pagdo-drawing mo no. May mga ganun kasi na artist na hindi control yung pagdo-drawing, lalo na yung mga baguhan pa no, yung mga beginners pa, yung mga nagsisimula pa lang. Tapos yung mga nanonood ng videos natin na nag-aaral, ayan, magagawa niyo yung mga ganitong klase ng poster kapag once na malalaki yung mga papel nyo no, o yung ginagamit yung materials no. So ayan, unang-una ipapakita natin sa poster natin yung simbolismo ng mundo no. Ayan, 'di ba sabi nga sa weather no, yung sa mga masasamang panahon no. So naglagay tayo ng simbolismo ng thermometer no doon sa ulo ng globo no. Pero syempre, yun nga yun, 'di ba, kasi klima nga, 'di ba? Doon mo yun yung isa sa pinaka-process dati no, yung paggamit ng mga thermometer no. Syempre ma-declare kung ano yung pinaka init o lamig, o yung init o lamig no, 'di ba? Yung temperatura no. Parang sinasabi na temperatura ng bansa no, yung pag-init at paglamig, yun nga sa global warming. Ayan, 'di ba? Ano ba yung mga reason kung ba't nagkakaroon ng global warming? Syempre, yun nga yung mga pollution no, 'di ba? Hindi maiiwasan 'yan, yung mga improper segregation ng mga basura, 'di ba? Ayan, yung mga chlorofluorocarbon no na pollution na nanggagaling sa mga mechanical equipment no, tulad ng mga refrigerators, yan, generators, o kaya ng mga aircons, yan, 'di ba? Kasama yan sa pollution na nagdudulot ng global warming no. Tapos yun, nakapaligid dito no. Bali gumawa ako ng parang divider o separator no. Ayan, bali konektado lahat yan, connect yung lahat yan. Mamaya pag once na kinulayan ko, makikita nyo kung kung paano natin di-differentiate kung ano yung mga parts nung parang naging parang naging chart siya, di ba? Sabi nga dito charting, di ba? Charting climate, di ba? Climate features. So ayan, yung apat na bilog na yan, tumutukoy yan sa apat na klima na nangyayari sa buong mundo no. Hindi kasi minsan mayroong mga tropical country na dalawa lang ang klima, ganyan, 'di ba? So dito yung apat no, yun yung winter, spring, summer or falls no, 'di ba? Yan, winter, spring, summer or falls. Ayan yung araw, meron yung snowflakes, ayan, 'di ba? Yung snowflakes, tapos yung pagbo-blooms, ito yung halaman, ayan, nakikita niyo naman. Tapos meron din yung yung dahon na yan, bali parang gagawin ko yan parang dry leaves no. O sa mga falls no, yung taglagas, 'di ba? Ayan, nandiyan yan. Bali kung hindi niyo alam yung mga klima, pwede ka rin kayong mag-research no, basahin niyo yung mga libro o kaya sa Google. Pwede kayong mag-research. Ayan. Tapos yan, ginawa akong separator no.
Tapos yan, may mga nakakonect na ano, na mga objects doon, 'di ba? Sa separator na 'yon. Makikita niyo yung meron parang bagging, ayan, yung lubid na yan, no, yung bagging na yan. Tapos yung tubig, ayan, tubig, 'di ba? Yung ito sa part na to. Tapos yan, naglagay din ako ng mga dahon, ayan, 'di ba? Ng dahon. Tapos yan, 'di ba, sa unang chart, ayan, 'di ba, magkukulay na, nasa process na tayo ng pagkukulay, 'di ba? Yung process ng pagkukulay, meron tayong mga videos diyan na kung paano magkulay ng malinis, sundan niyo na lang. O kaya kung gusto niyo matutong magkulay, ito, sundan niyo na lang yung video, no. Habang nakikinig kayo, nagsa-sound trip kayo sa boses ko, no. Boses si Camaro daw eh. Syempre idol natin 'yan, no. So ayan, kung gusto yung matutong magkulay, ayan, sundan nyo lang yung paano tayo nagkukulay. Tsaka yung tatanong ng blending stamp na tinatawag, no, hindi tayo gumagamit yan, guys. Magamit lang tayo ng puzzle to puzzle. Yan, ganyan lang yung process natin pagkukulay. Sinasabi ko yan sa mga videos natin, sa mga lives natin. Ayan. Kasi maraming nagtatanong kung paano ba daw bumuo ng ganitong poster, no, about sa ClimaQuest, no, forecasting with ships, no. Yan. So ayan, sa unang chart, makikita nyo merong modern process, no, tsaka yung pinagsama ko yung old process, no, sa yung parang nadi-declare, no. Baka kasi minsan yung ayun, ito, may tao, may bata, no, tapos tinitignan niya yung kung may araw o yung may buwan, 'di ba, o yung maulap, ganyan, 'di ba? Dati ganyan eh. Pag sinabing maulap, uulan to, yung mga ganyan. O walang star, yan, uulan to, walang moon, 'di ba? Sasabihin, uulan to, ganyan, 'di ba? Ganyan dati yung pagpipredict eh. Pagpipredict ng ano, ng weather, no, kung may papasok ba sa ibang bansa. Tapos yan, meron satellite, 'di ba? Sa modern ngayon, nakadepende tayo sa satellite 'yon, 'di ba? Sa Pag-asa, yan yung ginagamit nila parang connection do sa outer space, no, para mapwede kung makita kung may papasok ba na ano, no, na masamang panahon sa kada bansa, no, kasi nasa taas yan, 'di ba, makikita niya. Tapos yan, sa pangalawa naman, yung tinatawag na wind vane. Ito yung equipment na ginagamit noon, no, kung paano na-determine kung saan ba nanggagaling yung bagyo, no, na papasok sa isang bansa, no, kung pa north, pa east, pa west, sa south. Ayan, yung may manok na yan, nakikita nyo, 'di ba, may dalawang bata, ayan, nakikita. Bali, inoobserbahan nila kung saan tututok yung ano, no, tututok yung pinaka saan manggagaling yung ano, yung bagyong papasok, no, yan. Tapos yan, susunod naman sa pangatlo naman yung chart natin, sa pangatlong chart yung iba't ibang ano nga, no, yung kalamidad na nangyayari, no, yung dulot ng masamang panahon, no, pwedeng mangyari, no. So ayan, magkakaroon ng tamang pag-ulan, o kaya yung pagkakaroon ng makapal na ulap, ayan, 'di ba? Yung pagkakaroon ng pag-ulan ng yelo, 'di ba? Ayan nga, ganyan. O kaya pagpasok ng mga typhoons, ayan, yung mga buhawi, yan, 'di ba? O kaya yung pagkakaroon, syempre, kapag once na natapos yung masamang bagyo, no, kakaroon ng mga baghari. So ayan, ganyan lang kasimpleng gumawa, no. Tapos sa susunod naman, dito naman sa part na sa baba ng unang chart, yung pangatlong chart natin, ay yung mga preparasyon na pwede mong gawin, no, kapag once na may papasok na na kalamidad. So ayan, syempre mag-prepare ka na ng mga pagkain, no, kapag once na narinig mo merong papalapit na bagyo, mag-start ka na mag-impact o mag-imbak o magtambak ng mga pagkain na pwede mong pwedeng tumagal, no, kasi syempre hindi naman yung mga bagyo kasi hindi naman tumatagal lang ng isang araw, lalo na kapag pang matagalang bagyo, no. Ayan, tsaka be prepared na rin always na paghandaan, ayan, mga pagkain na mga nasa canned noodle, canned foods, ayan, yung mga pamatagalan, o yung mga prutas, gulay, mga healthy foods, ayan, huwag niyong kakalimutan maghanda ng ganyan. Tapos susunod naman, doon sa kabilang side naman, sa ilalim ng pangatlong chart natin, yun nga, yun pa rin, sa weather prediction pa rin, no, gumagamit tayo ng anemometer. Yun, nakikita niyo yung parang may bao, na ayan, yung ganyan. Parang ano rin siya, wind vane din siya, pero anemometer yung tawag, yung bao naman, ayan. Ano naman yan, bali, tinetest niya kung gaano kabilis yung hangin, o kung gaano kalakas yung hangin, no, yung sa bagyo, ganyan, kung may bagyo pa, sobrang bilis ng ikot niya, no, yan. Tapos meron din yung parang, ayun, no, yung compass na yan, yun, tumutukoy din yun kung gaano kalakas, o kaya saan nagagaling yung yung bagyo, o kaya parang speedometer naman siya kung gaano kabilis o gaano kalakas yung bagyong papasok, no, ayan, di ba? Tapos yun nga, yung ito nga pala sa gilid pala nung sa nakapalibot dun sa nakabalibot dun sa globo natin, merong mga symbols, no, na nakalagay, no. Meron diyan yung global access point, no, o kaya yung internet connection, ayan,
pwede nyo rin i-apply yan kasi nga, di ba ngayon yung modern era, nakadepende na sa internet, no? Mas marami nang gumagamit ng internet kaysa sa nanonood na lang ng TV, no? Di ba? Ganyan. So, kailangan meron tayong source ng internet connection, no? Yung wifi, yan, di ba? Napaka-importante niyan. So, yun lang. Tapos, syempre, naglagay din tayo ng pusong symbol, no? Syempre, kailangan din ng pakikipagkapwa-tao, pagtulungan, pakikipagkaisa sa mga ahensya na gumagabay o kaya yung mga nagde-declare ng mga bagyong papasok sa bansa, di ba? Ganyan. So, naglagay din ako ng konting pahapyaw na symbol dyan na ganyan. Tapos, susunod naman sa pang 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim na column, no? Na part, no? Ng chart natin, yun nga. Kung paano ba malalaman ng isang individual na nasa bahay lang o kaya na kunwari nasa isang trabaho ka, nasa isang lugar ka. So, kailangan meron kang source ng ng mga balita, no? Balita o kaya source ng mga yun nga, kung paano na malalaman yung kung may papasok pong bagyo. Ayan, kunwari sa mga noon, mayroong newspaper, yan, di ba? Lalo na yung mga lolo natin, di ba? Mahilig talaga magbasa ng newspaper. Susunod, meron cellphone, di ba? Yung cellphone through message, di ba? Nagwa-warning yung mga NDRRMC, ganyan. Kung may papasok pong bagyo, ganyan, di ba? Nag-a-alarm sila. Yun nga, buti pa nga yun, nag-a-update, di ba? Tapos susunod, yung mga radios dati, di ba? Radios usong-usong ngayon. Pero ngayon, syempre, cellphone na lang, di ba? Mababasa mo, kaka-scroll up mo ng mga sa news feeds mo, no? May mga makikita ka na, mababalitaan ka na. Syempre, TVs, pwede rin yun sa TVs, di ba? Yun, di ba? Binabalita, di ba? Ganyan. So, yun lang, ganun lang kasimple, no? Tapos, syempre, sa pampitong part naman, pampitong chart naman natin, yung mga dapat mong gawin ay dapat mong suotin, no? So magdala ka ng payong, magdala ka ng kapote, 'di ba? Kapag once na may pahapyaw na ulan, bagyo, ganyan, 'di ba? 'Yan yung dadalhin mo. Yan, ganyan lang kasimple, parang ang Girl Scout, 'di ba? Laging handa. So susunod yung pang-8 natin. Pang-8 chart na tayo. Ayan, kailangan meron tayong mga safety kits, no? Yung mga safety tawag dito, yung mga safety precaution na gamit, no? Yung mga medical kit, ayan, tsaka yung malilinis na tubig, kailangan meron tayo niyan maiinom, lalo na kunwari binagyo tayo, ganyan, di ba? So kailangan may mga maiinom tayong tubig na malinis, no? Importante yan, di ba? Importante, bawal magkasakit, syempre mahihirapan ka makapagpadala ng tao sa ospital, di ba? So syempre hindi naman natin masasabi kung meron bang personnel sa loob ng ospital kasi syempre nga may bagyo, may hirapan din silang pumasok, no? So kailangan sa atin pa lang, sa pamamahay pa lang natin, maumpisahan kaagad natin yung pag-iwas o pagsugpo o kaya pag-prevent, di ba? Nung pagkakaroon ng sakit, no, di ba? So yun, ganyan lang kasimple. Tapos ngayon sa process naman ng pagkukulay natin, ginamit natin yung tinatawag ko na rainbow color, no? So yan, monochromatic siya kada chart, tapos ngayon rainbow color yung kulay, red, orange, yellow, green, yung mga ganong process ng pagkukulay. Kasi ito yung pinakamabilis, no, pinakamadaling way, no, kapag once na nahihirapan ka. Pero mas maganda pa rin naman yung may mga sarili, yung parang kulay na na realism, no, yung mga ganong kulay. Pero dito kasi pag mga ganito, charting lang naman siya, di ba? Kailangan mapakita yung mga separation, no, kung ano yung mga dapat gawin o kaya kung paano lalaman yung pagkakaroon ng masasamang panahon sa isang bansa. Ayan, ganyan lang kasimple, no, napakadali lang gawin. Ayan, sundan nyo lang kung paano yung mga ginagawa natin, yung mga symbols, ayan, kung paano yung mga tutorials, kung paano magbuo, meron tayo dyan, yung mga layout na pwedeng gamitin. Ayan, ito bagong layout na naman to, no? Bagong kaalaman na naman to kung paano bumuo ng poster kasi hindi to nakasama dun sa sa layout na ginawa natin nung una. Na meron tayong 5 layouts diyan, tutorial kung paano bumuo ng poster. Kasi yung napapansin ko nga yung mga gumagawa ng poster, sabog-sabog, kalat-kalat, no, lalo na yung mga beginners pa lang. Wala silang ayos sa paggawa ng poster kung saan na lang nalagay. Tapos yung proportion ng pagkakagawa ng mga object sa loob ng poster, hindi mo malaman kung sino ba yung mas malaki, ganyan-ganyan. Masyadong emphasize yung isang object, tapos yung mismong centerpiece nila napakakarampot, maliit, di mabigyan ng buhay. Ayan naman sa pagkukulay, ganyan. Yung shadings, ayan, nakikita nyo rin naman kung paano yung shadings na ginagawa natin. Ayan, aralin nyo lang ng aralin, sabi ko sa inyo. Wag nyo rin ako sisihin kung bakit natatalo kayo, kasi lahat naman binibigay ko, di ba? Nasa sa inyo yan kung paano kayo gumawa ng isang poster, no? Sasabihin nyo na natalo ako kasi ganito, sinunod ko naman yung mga ibang tuturo. Sabi ko sa inyo,
napaka-importante. Kaso nga lang kasi, natalo sila kasi ginaya nga nila yung ginawa natin sa internet, no? Sabi ko sa inyo, mas masarap gumawa ng sariling artwork, no? Originality talaga napaka-importante. Lalo na mga judge is may kaalaman na. Diba? Malalaman nila kung may ginayaan ka o wala kasi eksperyensado na rin yung mga nagja-judge na yan. Hindi naman sila basta-basta kukuha ng judge sa isang contest kung walang alam, diba? Yung mga ganon. Hindi naman kung sino lang yung matrepan nila. Malamang sa malamang nag-i-improve na rin yung mga ngayon, no, contest, no. Syempre, ayaw rin nilang mapulaan o masiraan yung event na ginaganap sa kanila, no. Lalo na ngayon, nung nakaraan kasi nag-trending, di ba? Hindi malaman kung bakit nakapasok yung mga AI artwork, no, sa isang contest tapos nakakuha pa ng mga consolation prize. So yun, importante yung originality, di ba? Kasama nga sa judging yung originality, creativity at saka yung audience impact, di ba? Minsan kasama yung ganun sa sa criteria for judging. So ayun, aralin nyo lang, huwag kayong tamarin. So ayan, kung umabot kayo sa video na to, subscribe nyo yung channel natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kakalimutan na i-share nyo na rin yung video. Kung may mga tanong pa kayo, mag-comment kayo dyan. Leave down comment below sa comment section natin. So ayun, maraming salamat sa panonood. Next video, gagawa na naman tayo ng panibagong poster team. So ayun, abang-abang lang. Ito, maganda yung susunod na gagawin natin video. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Ops, saglit lang. Lagi niyong tandaan na kapag natalo kayo sa isang contest, hindi yun kawalan. At least ginawa niyo yung best niyo, no? Laban lang. Gawa ulit ng panibagong artwork, sali ulit sa ibang contest, bawi. At saka patunayan mo kung ano yung mga bagay na kaya mo. So, ayun lang. Maraming salamat.